People Power Monument si Alan Peter Cayetano. Ito yung kanyang panawagan, iharang ang ating katawan. Alan Peter Cayetano urged Filipinos to join peaceful protest against what he described as injustice amid INC rally, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin. Finally, after 3 years, yung balita sa kanila ang 20% na, 25% na, 30% na, 40%. Unit ng Quezon City. Malinaw ang mensahe ng mga DDS. Ito yung sabi nila sa interview ng News 5. Hindi kami alis dito hanggat hindi magre-resign si PBBM. So malinaw, gusto nilang iupo nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So I think lumalala yung sitwasyon. Tama yung loda natin mga kababayan na ito ay isang attempt ng mga DDS. Front lang nila yung rally para kay Marcoleta, in support daw kay Marcoleta. Dahil sa plunder case na gustong ipa-file pa nga lang. Pero nakikita natin na ang agenda nila ay mag-stage ng people power para mga kababayan masabotage nila yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. That is the ultimate objective mga kababayan lumalabas sa ngayon. Tanggalin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, iupo si Sara Duterte. Yung mga DDS kasi mga kababayan na mga politicians tulad ni Alan Peter Cayetano, pumunta na ngayon sa EDSA. Kanina, nauna si Liviste, si Leandro Liviste. Alam naman natin kung ano ang grupo na sinusupport ni Leandro Liviste, yung anak ni Loren. Ito na yung panawagan, mga kababayan, pumunta sa People Power Monument si Alan Peter Cayetano. Ito yung kanyang panawagan, iharang ang ating katawan. Alan Peter Cayetano urged Filipinos to join peaceful protest against what he described as injustice amid INC rally, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin. Una, as usual, nag-Facebook live siya. Pero kanina, after ng kanyang Facebook live, sumugod na siya doon sa People Power Monument sa EDSA para doon na siya mismo magsalita. So ito siya mga kababayan. Pumunta siya mga kababayan doon sa EDSA People Power Monument. Sabi dito sa report ng Inquirer, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano attends the rally of Iglesia ni Cristo at the People Power Monument Tuesday afternoon. At nagsisigawan ngayon yung mga members ng Iglesia ni Cristo. Wala daw uuwi hanggang hindi nagre-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So talagang ang objective nila, i-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign para iupo si Sara Duterte. At kanina, nagsalita na rin po si Sara Duterte, nagpalabas siya ng statement in support dito sa INC rally. So makikita ninyo, mga kababayan, yung convergence. And I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya na i-convene yung National Security Council. Kung kailangan po na i-declare yung national emergency, state of national emergency, or kung hindi, kahit po state of emergency sa Metro Manila para i-avert ang possible destabilization plot na pinaplano ngayon ng kampo ni Sara Duterte. Using ito pong rally na sinagawa mga kababayan ng INC. Ngayon po, binigyan ng permit na ng gobyerno yung rally ng INC sa EDSA People Power Monument. Ayan QCPD kinumpirma na mayroon ng permit ang protesta ng INC members hanggang bukas July 1. Sabi dito sa report ng GMA News, permit to rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA People Power Monument, aprobado na hanggang bukas July 1. Hanggang 8 o'clock in the evening ayon sa Quezon City Police District. At sabi, inaasang
mga 100,000 individuals ang dadalo sa pagtitipon. So ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari, parang na-pressure yung gobyerno na bigyan na lang ng permit. Yan po ang lumalabas. Kasi di ba, wala man sila dating permit. Ngayon, ayaw silang umalis doon, binigyan na lang ng permit. Pero ang sabi, hanggang bukas lang ng gabi. Nya what if anyan, Mr. Maravillas, hindi sila magsipag-alisan? Yun na siguro ang i-address ng national government in case binigyan sila ng pagkakataon kahit walang permit, binigyan na lang ng permit para hindi masabi na sinisikil yung kanilang karapatang mamahayag. So binigyan sila ng permit hanggang bukas ng gabi. Pero pag sumobra pa sila, siguro naman may nakanda ng aksyon yung ating national government, reason to disperse. And it will be justified kasi pinagbigyan na sila ng kanilang kahilingan, mga kababayan, na i-express nila yung kanilang karapatan na maglabas ng kanilang mga saloobin. Di ba po? Pero kung halimbawa, ang intention is destabilization, malamang sa malamang, magdeklara na po ng national emergency, state of national emergency yung ating gobyerno. Yung bus ni Chavit Singson, nakita na rin doon, mga kababayan, sa EDSA. So tama yung mga duda natin kung sino yung mga nagpupundo nito. The same group of politicians, mga kababayan. Yung bus ni Chavit ang namibigay ng pagkain, mga kababayan, at malamang nagpupundo nito. Yan o. Ayan o. Malinaw, mga kababayan, kung sino ang mga nasa likod nitong panggugulo dito sa ating bansa. O, ito si Alan Peter Cayetano kanina. Ayan o. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay mahiya naman kayo. Siguro, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Ay, finally, after 3 years, yung mali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nangako po kami, pero yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? The same issue, mga kababayan, ang nilalabas ni Alan Peter Cayetano. Ang gusto niya, sabay yung investigasyon ng flood control scandal saka yung impeachment laban kay Sara Duterte. At ang gusto nilang mangyari, sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi man po maaari kasi sila nasa minority na. The rules ng Senado, mga kababayan, kung sino yung nasa Senate majority, sila yung dapat na may hawak ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, alam naman natin kung ano yung intensyon nila, kung bakit gusto nilang hawakan ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ang gusto nila, baliktarin yung mga totoong sangkot sa flood control scandal tulad ng mga nabulgar sa investigasyon noong ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. Gusto nila iba. Ang dapat na masangkot, si Martin Romualdez saka si President Bongbong Marcos. Yung mismong nagpapaimbestiga, gusto nilang isabit. Malabo po pag ganon ang kanilang agenda. Kasi ang pag ganon ang kanilang agenda, yan ang totoong cover-up. At saka gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga kaalyado. Malinaw naman po sa Senate investigation, mismo mula sa bibig ni Sara Diskaya, na yung massive flood control scandal nangyari panahon ni Digong. Pumaldo yung Diskaya po, panahon ni Digong 2016. Yan ang gusto nila, mga kababayan, i-cover up. Ang gusto nilang paniwalaan yung testimony ni Gutesa, pagkatapos yung testimony ng mga
Malita Boys, payag kayo sa ganun mga kababayan? Yan ang lumalabas dito. At saka, tulad ng sinasabi natin, gusto nila kasing i-distract yung impeachment trial laban kay Sara Duterte, kaya gusto nilang sabayan ng flood control investigation sa Senado ng Blue Ribbon Committee na gusto nilang agawin. Nagets po ninyo, mga kababayan, kung ano yung kanilang intensyon. Kaya huwag tayong papayag sa kanilang mga ginagawa ngayon. Ngayon, kasi umuusad na yung impeachment trial, gumagawa sila ng last ditch para pigilan, mga kababayan, yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Yan ang tingin natin dito, yan ang reading natin dito sa ginagawa na rally ng INC na ngayon, mga kababayan, sinakyan na ng mga DDS politicians tulad po ni Leandro Libiste at saka ni Alan Peter Cayetano. And possibly sa mga susunod na oras, yung mga DDS senators ay isa-isang magsasalita dito po sa dito po sa INC rally na nakasecure na po ng permit sa local government unit ng Quezon City. Malinaw ang mensahe ng mga DDS. Ito yung sabi nila sa interview ng News 5. Hindi kami alis dito hanggat hindi magre-resign si PBBM. So malinaw, gusto nilang iupo, mga kababayan, by force si Sara Duterte para hindi na matuloy yung impeachment laban sa kanya. Ngayon, tulad ng sinabi natin na pag lumala ito, kailangan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-declare ng state of emergency. Ganon din, mga kababayan, yung naging posisyon ng veteran broadcaster na si journalist na si Ramon Tulfo. Yan sabi niya. Sabi dito sa kanyang post, here's what former PNP Chief Art Lumibaw's take on the ongoing crisis. Sabi dito, if I were BBM, it's time to declare a state of emergency. Initially in Metro Manila only, and call on the armed forces in the PNP to be on standby alert to suppress violence in case it erupts. I think yung PNP alert status na po kanina pa sa buong Pilipinas. Una, sa Metro Manila muna and neighboring provinces. But this time, dineclare na rin po sa buong Pilipinas na, mga kababayan. There's a precedence to this. If you recall, in February 2006, there were persistent rumors, and as Chief PNP, I monitored the PNP staff preparing to march to EDSA. Ngayon, sabi ni Chief PNP Lumibaw, PGMA called us to Malacanang in the middle of the night for an emergency meeting because she was in receipt also of a hot information that Danny Lim plus a few others, including SAF Commander Bong Franco, were in the office of the Chief of Staff of the Armed Forces, convincing my Mista, Jean Senga, to join them. I called Bong and inquired where he was. And when he told me that he was in the Chief of Staff office, I relieved him right away on the phone. Then phoned General Boying Alarcio, the PNP Director for Operations, a former SAF trooper, to take over. I then instructed Region 4A Commander General Noble to block the SAF gate with his V-150 to prevent troopers going out while Boying was on his way to the SAF headquarters in Laguna, sabi po ni Lumibaw. Good thing also, General Senga did not join them. My take on the situation in EDSA now is this might escalate, bringing together all organized anti-BBM forces, which could precipitate another people power. But I don't think it will succeed because the military and police don't look kindly of VP Sara.
neither the Catholic Church and civil society. Kaya lang, violence might turn unmanageable. Kawawa ang tao at ang bansa, sabi po ni General Lumibaw. Siya po, mga kababayan, yung nag-suggest. Dati siya na PNP chief. And I think, kaya nga po, kinancel ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga activities ngayong araw. Possibly, yun na yung kanyang ginagawa ngayon. Kausap siguro yung kanyang mga national security advisors para ma-preempt itong last attempt ng kampo ni Sara Duterte para isabotage yung impeachment trial, manggulo at saka mga kababayan subukan na agawin ang posisyon, i-destabilize ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng paglunsad ng another EDSA people power. Malinaw po ang kanilang intensyon sa ginagawa nila sa ngayon. Kasi nga po, napakalakas ng ebidensya laban po sa Vice Presidente. And I think, hindi lang local organizations ang nasa likod nito. Malamang sa malamang, may foreign power na nagpopondo nito mga kababayan. At alam na ninyo kung anong foreign power ang possibly nasa likod nito. So mag-ingat po tayo mga kababayan na makisali dito po sa destabilization na ginagawa ng mga taong ito para pagtakpan yung corruption mga kababayan na kanila pong kinasangkutan. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.